resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon, nagsuguran, nagsigawan at nagkasakitan ng dalawang pamilya sa Pampanga. Ang mga sangkot sa gulo, pamilya ng nagpautang versus pamilya ng pinautang. Ang lalaking nagpahiram ng 3,000 pesos, duguan ng pagtulungan di umano ng kanyang mga pinautang. At ang ama ng may atraso na tila nakisali na rin sa gulo, konsehal ng barangay at hepe ng peace and order sa kanilang lugar. Naku, konsi, saan naman po banda rito ang peaceful? 15 anyos na dalagita, mahigit isang buwan na raw hindi nakikita ng kanyang mga magulang. Parang kulang yung pakpak namin, wala yung isang anak namin. Paniniwala nila tinangay ang kanilang panganay. Kasama ang resibo at mga otoridad, hinalugog nila ang mga lugar kung saan posibleng makita ang dalagita. Nalalakas kami dyan. Please po, magulang din po kayo. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tingwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kapusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Dahil daw sa utang ng anak at manugang ng isang konsehal na hindi nabayaran sa loob ng mahigit 9 na buwan, nauwi sa madugong pisikalan ng dapat sana'y maayos na usapan. Sa ganitong pagkakataon, kanino babagsak ang sisi? Sa naniningil o sa sinisingil na mga kaanak ni Consi? Kumakalat online ang mga cellphone video ng bangayan ng dalawang pamilya sa Guagua, Pampanga. Ang ugat daw ng gulo na nangyari noong January 4, ang matagal nang sinisingil na utang na 3,000 pesos. Ang grupong ito na makikitang may bit-bit pang mga tubo at 2x2 ang sinasabing may atraso sa lalaking nag-upload ng video na siyang nagpautang di umano ng pera. Sa iba pang video na posted sa social media, makikita naman sa kuhang ito ang nagpautang na kinilalang si Jake Tolentino na duguan. Naghilom na ang mga sugat na natamo ni Jake mula sa insidente. Pero hindi pa rin daw niya matanggap ang nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Medyo ano pa po yung dito ko yung nagpapagaling pa po ako. Gusto po namin sana magbibigyan po ng hustisya yung pagpananakit po sa amin dalawa ng asawa ko. Kwento niya, nagsimula raw ang lahat Mayo ng nakaraang taon nang lumapit sa kanya ang mag-asawang Leandro at Eliza para humiram ng 3,000 piso. Nagpapautang po kapag may lumapit lang po. Lumapit po si Leandro Learde. Tapos po, pinenda niya po yung cellphone niya at yung passport po. Sabi niya kukunin po ng 1 week, ganun po. Nakikiusap lang po lagi. Hanggang naging 9 months na po. Bisperas ng bagong taon, nagkita raw sila sa bayan pero tila sinubukan pa raw siyang taguan ni Leandro at Eliza. Dinapitan po namin siya. Sabi ko po, magbayad na po sila para matapos na po, para wala na po silang utang. Oo, sabi niya po. Sabi po nila, first week, magbabayad po sila. Kwento ng asawa ni Jake na si Jessica, nagbagong taon na pero hindi pa rin naguhulog ang mag-asawa. At nang ipaalala nila ang napag-usapan, dito na raw uminit ang ulo ng kabilang partido. January 3, nag-remind po kami ulit. Galit na po yung reply nila. Sinabi po, lumabas ka dito, sabi niya. Nang magkaharap ang dalawang pamilya sa kalsada, dito na raw nagsimulang sumiklab ang gulo. Duguan at may tama sa noo at pisngi. Ito ang sinapit ni Jake Tolentino nang magpang-abot sila ng umutang sa kanya ng 3,000 pesos. Ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang biyanan ng isa sa may utang sa kanya na konsehal pala ng peace and order sa kanilang barangay. Si Consial Eduardo Dominguez po. Yung isang pamilya po, dinusuban nila po kami, pinagbubugbog na po kami doon sa loob ng barangay, hanggang doon sa dumugo na po ako. Agad nagpatingin sa ospital si Jake at ayon sa medico legal, nagtamo siya ng mga pasa sa dibdib, mukha, balikat at ilong.
January 14, nagharap ang dalawang panig sa barangay para sa unang pagdinig. Okay, umpisa na natin kay Jessica at saka kay Jake. Kami na nga yung tangan, tapos kami pa ba yung masasaktan. Sa loob ng 9 months, hindi kami binabayaran. Tao lang din kami, may pangangailangan din po kami, may mga anak kami. Kami lang yung tumulong, kami pa yung ninusog para matabla yung yung utang nila. Sa gitna ng harapan, may mga sumingaw na detalye tungkol sa hindi pagkakaunawaan ayon kay Leandro at Eliza. Actually, may sinangla yung asawa ko sa kanila na cellphone and passport sa halagang 3,000. Ngayon, nakapagbigay na siya ng 2,000 pesos. Kailangan bayaran namin 10,300. Tapos, hanggang sa pinapabayad nila sa amin, 17,200. Dagdag pa nila, si Jake daw ang naunang naghamon ng away kahit na may napagkasunduan na silang petsa at halaga ng bayad. Kahit yung tatay ko po, para walang problema, kinakausap din nila ay niya yung tatay niya. Okay na daw, sabi ng tatay niya. Pagdating ng January 3, may usapan na kami na hanggang 7, sabi, no? Kung ayaw ng gulo ni Leandro, sabihin mo sa kanya, babayaran niya kami ng January 7. May usapan na kami January 7 pero hindi pa rin umiinto sa pagchat. Sabihin mo sa kanya, bayaran niya kami. Baka i-post ko pa yung picture niya, lalo lang siyang mapahiya. Pagdating ng January 4, madaling araw, ang daming my day. Leandro, one time lang, labas ka muna sa bahay nyo. Suntukan tayo. Ayon din kina Eliza, hindi raw totoo na sila ang nagsimula ng gulo. Tapos ano sabi ng lalaki? Kung gusto mong mamatay, dito ka. Sabi niya. Pagbabarilin ko kayo, sabi niya ganon. Kaya ganon nagalit yung tatay ko. Sa videong kuha ni Eliza sa loob ng barangay hall noong January 4, makikitang pinapalabas na sina Jake at Jessica ng barangay pero si Jessica umamba ng sapak kay Eliza. Pag suntok ng asawa ko, na solid siya. Walang nagtulungan. Lumusog na po sila kasama yung patatay nila na konsyal Peace and order. ng peace and order. Hindi po totoo yan. 13 years na nanunungkulan yung tatay ko, peace and order. Lahat ng gulo, siya yung nag-aayos. Pero sa gitna ng pagdinig, tila na baling kanila Jessica at Jake ang atensyon ng mga lupon. Paano nangyaring aabutin ng 17,000 yung 3,000? Alam niyo ba sa batas natin, bawal na 5-6 na. Sa gitna ng pagdinig sa pagitan ng mag-asawang nagpautang at mag-asawang nangutang ng 3,000 pesos, may isang tanong na bumabagabag sa lupon ng barangay. Ang tanong ko kasi ganito, paano nangyaring aabutin ng 17,000 yung 3,000? Unang-una, nakapagbayad na sila ng 2,000. 1,000 na lang ang natitira. Alam niyo ba sa batas natin, bawal yun? Bawal na 5-6. Ganito po kasi yan. Alam naman, aware naman si Leandro sa pinasukan niya. Kasi sinabi naman namin sa kanya, pag nagpairam kami, 1 linggo lang kami. Kasi sa amin, yung sa amin po liwas. At sabi namin, ayaw namin ng matagalan kasi baka lumaki, baka mag-ano, sabi namin, at kailangan namin yung pera, ayaw namin talagang tumatagal. Nang hindi magkasundo ang dalawang panig, tila naubusan ng pasensya ang isa sa mga lupon ng barangay. Ang tanong, paaareglo ba kayo o hindi? Yun ang tanong. Pambira kayo. Hindi ko pipirmahan yung certification to payaso. Tatayo na ako rito. Kasi tinitingnan ko nga ang gulo kung paano silang mag-ayos lang. Kinunan ng resibo ng pahayag ang konsehal na itinuturo ni Jake na nanakit daw sa kanya. Anya, hindi raw totoo ang mga paratang laban sa kanya. Wala pong katotohanan yung akusasyon nila. Ako nakaukulang po ako rito. Nung palabas na po, bigla sinuntok yung anak ko. O nagkakomosyon po. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nakarating sa kanilang reklamo tungkol kay Jake. Sa pagkalam ko, lahat po ng pinautangan niya, pinopos niya. May pumunta na rin po sa akin na noon pa na nagreklamo sa kanya. Alam nila kung sino yung nagkamali. Kwelta naman ni Jake sa mga ibinato ng kabilang panig laban sa kanya. Kung nagbayad lang po sana sila, hindi na po kami sana mapupunta sa gulong nito. Kaya lang, yung mga nangungutang po kasi, minsan, kapag ayaw po na nilang magbayad, gagawa po sila ng gulo para magkadahilan po sila hindi magbabayad sa amin. Nagpasya na rin daw silang mag-asawa na hindi na muling magpautang para makaiwas sa gulo. Alam niyo rin po ba na pwede kayong makaharap na sa kaso po? Papatubo po kayo sa ulo?
Ngayon po, alam na po namin. Kaya yun po, titigil na lang po kami. Titigil na po na kami. Ayon sa Barangay San Rafael, hindi man nagkasundo sa unang pagdinig, sinisiguro nilang matutuloy ang mga susunod na paghaharap nina Jake at Leandro. Yung CFA, pag natapos yung 3 hearing, sayot gusto namin magbibigay po kami. January 16, sa payo ng lokal na pulis ng Pampanga, nauna nang inihain ni Jake ang mga reklamong serious slander by deed at attempted homicide. Dahil po si Kagawad po, isa po siyang elected official, pwede po natin siyang i-direct filing po. Nagpasya rin si Jake na pumunta sa sangguniang bayan ng Guagua para idulugan ang nangyari. Ayon sa munisipyo, iimbestigahan nila ang insidente kung sakaling magsampa si Jake ng administrative case laban sa nakaalitang konsehal. Kung pwede po sana siyang makulong o kaya po masuspende. Panagutan niyo po kung ano man po yung naging mali niyong aksyon at kilos na di naman po naman dapat, di ba? Bilang kayo nanunungkulan sa barangay. Sina Eliza at Leandro naman, desidido ring maghain ng reklamong cyber libel oras na matapos ang kanilang pagdinig sa barangay. Makipag-ayos man sila, walang problema sa amin. Kung ayaw nila, okay lang din, magpa-file din kami. Sa huli, walang magandang dulot ang karakasan at ang tanging susi sa kapayapaan, mahinahon at maayos na usapan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel